Aminado ang senadora na si Vice President Sara Duterte ang pinakamalakas na kalaban sa pagkapangulo sa 2028. Okay, bago natin ipasok yung kabuhang video na napanood ninyo sa bandang unahan, yun yung bigyan natin ng reaction ngayon. Yun ang ugali ko kasi na ngayon na kung saan yung bibigyan ko ng reaction iuna ko. Pero yung kabuhang video yun mamaya, mapanood ninyo. So, bali intro. Kumusta ang tanan? Okay, sa Bohol, sa probinsya sa Bohol, kumusta ang tanan diha sa Bohol? Lahat-lahat na ha. Sa mga pariente, sa mga kaigsuunan diha sa buong Pilipinas. Ingat-ingat po tayo, kapwa OFW siyempre. Ganun pa rin, ingat po tayong lahat. Sino pa yung nanonood dito sa ating vlog lagi. Maraming salamat po sa inyo. Nababasa ko po ang inyong mga pangalan, nandyan ho lagi ang inyong mga pangalan tuwing may upload ako. Kaya marami po salamat sa inyong suporta sa mga bansa po na umabot po ang ating mga vlog. Ingat po tayo kung saan po kayong bansa nagstay ngayon. So magandang araw po sa inyong lahat, gabi man o umaga, basta lahat tudos na to. Yun yung bigyan kong reaction nga kanina, itong si Risa Hontiveros na desidido na talaga siyang tatakbo pagka Pangulo ng Pilipinas by 2028. Magandang salpukan din to kapag VP Sara ang kanyang babanggain. Kaya lang ngayon, alanganin itong si Risa Hontiveros na babangga talaga kay VP Sara kasi mismo siya nagsabi na hirap talaga sila dito babanggain si VP Sara. Hirap talaga. Kasi si VP Sara kasi may pundo na mga botante. Bakit ko nasabi Sarang pundo niya? Visayas at Mindanao. VP Sara na yan. Napatunayan na ho yan ni VP Sara noong midterm election na ang mga kalaban dyan, yung mga alyansa dyan nilampaso dyan sa Visayas at Mindanao. Makuha lang ni VP Sara itong Luzon ng kalahati dyan, tapos masulid niya ang Visayas at Mindanao, ay di kalbong lagi itong kalaban ni VP Sara sa 2028. Di kalbong lagi na. Sigurado. Ang Mindanao, halos masulid niya, pati Visayas halos masulid to. Sa tansya ko lang. Pero itong si Risa Hontiveros, nako po, mangangamuti ka talaga dito. Pag ituloy mo yung plano mo na kakandidato ka, nako, hagba ka talaga, hagok ka talaga. O ito yung video ng in-interview si Risa Hontiveros na may mga plano-plano na siya. Ay! Magkakaalaman na sa Disyembre. Iaanunsyo ng oposisyon sa buwan na yan ang kanilang pambato sa pagkapangulo sa 2028 elections. Yan din ang buwan kung kailan inaasahang malalaman kung tatakbo nga ba si Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Malayo pa pero mainit na ang 2028 presidential elections. Ang nilulutong United Opposition, sisiguraduhin daw ang tunay na unity. A real unity talaga. Kasi sobra tayong dinivide, sobra tayong pinolarize ng nakaraang mga taon. So, sino namang society ang pwedeng mag-progress kung walang unity na totoong unity? Sinabi yan ni Senator Risa Hontiveros sa panayam ko sa kanya sa programang The Long Take ng One News. Aminado ang senadora na si Vice President Sara Duterte ang pinakamalakas na kalaban sa pagkapangulo sa 2028. Is the opposition po open to support from within the administration if only to prevent a Sara victory? Wala pang ganung usapan. Kasi nga first things first, kailangan kumbaga ayusin muna namin yung aming bakuran. Dahil ito po ba ay recognizing yung possible or yung winnability ng another Duterte sa 2028, which is VP Sara? Sinabi nga ni Senator Frank na si VP ang pinakamalakas na kandidato sa ngayon. So, kahit sino namang responsableng political formation, lalo na isang responsableng oposisyon, kailangan realistically take note kami ng mga ganyang challenges. Those are the kinds of candidacies na we will be competing against. So kailangan up to the standards kami.
Nanindigan si Ontiveros na hindi sila basta-basta aanib sa mga partido na hindi nila pareho ng mga ipinaglalaban. Anong common values po yung sa tingin yung non-negotiable para sa inyo? Good governance, transparency and accountability, kaya yung anti-corruption ang lakas sa amin. Tapos economic reforms din. Sa ngayon, hindi pa raw sila bumubuo ng koalisyon sa iba't ibang partido at wala pa rin namang nag-aalok sa kanila. Pero meron na raw silang timeline sa pagpili ng kanilang standard bearer para sa 2028 presidential elections. In broad strokes, may consensus kami na pipili kami ng aming common candidate by, say, end of this year. And gagawin namin sa pamamagitan ng mga surveys at iba't iba pang mga instruments. Makailang beses nang sinabi ng senadora na bukas siyang maging pambato ng oposisyon, pero may kondisyon. Isa pang bukas tumakbong pangulo ay si Senador Bam Aquino. Kabilang si Aquino sa mga speaker sa ikinakasang prayer rally sa EDSA Shrine sa February 22. Kamakailan nag-reunion ang opposition leaders. Kasama dyan ang mga naging pambato nila noong 2022 na sina dating Vice President at ngayon Naga Mayor Leni Robredo, pati na si Senador Kiko Pangilinan. Nauna nang sinabi ni Robredo na wala siyang planong tumakbong presidente sa 2028. Bagamat merong mga humihikayat sa kanya na sumubok muli. Sa kabila niyan, nag-post online si Robredo na nanghihikayat na dumalo sa kick-off concert ng awit at aksyon kontra korupsyon sa Quezon City Memorial Circle sa February 21. Samantala si Vice President Sara Duterte naman, dati na ring nagsabi na sa Disyembre niya rin kukumpirmahin ang pagtakbo niya sa presidential elections. I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before filing ng candidacy. Grabe. Mayroon na siya mga ano daw, yung mga transparency. Mayroon na naman panahon ni dating Pangulong Duterte, mayroon na mga transparency na. Tapos yan pa idagdag mo. Iba, si VP Sara, kapag siya ang nanalo, mayroon na ditong nagbulong-bulungan dyan na ibalik niya itong war on. Alam nyo na kung anong kadugtong yan. Kapag yan ang ibalik, nako po, sigurado, sulit itong suporta sa mga tao kay VP Sara lalo dito sa war on. Kasi, di ko na ituloy kasi bawal yon. Bagitin ko dito. Itong war on niya, kapag yan ang ituloy-tuloy talaga ni VP Sara, sigurado, daming iiyak dito. Ang dami na naman ditong magkaroon na naman ng mga AJK na yan. Kasi ayaw nila yan eh. Ewan ko ba, dito sa nangyari ngayon, napanood ninyo mga balita ngayon, mayroong inaagawan ng motor, mayroon na lang bigla na lang tikalbong dyan sa palengke na nagla-live sa Facebook, mayroon na lang tikalbong dyan sa mga kalye-kalye na nag-uusap-usap lang, inaagawan ng motor. Ang daming nangyayari na hindi ko nakita yun ng panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, tikalbong doon, tikalbong dito. Ibig ko sabihin ba na, bigla na lang birahin. Pero yung mga yan, hindi naman sila mga dik-a. Iba ang ngayon. Pinagnanakawan ho yung mga yan. May pinasok ang bahay para kukunin yung mga gamit. Kung ano, malasin ka pa, doon ka maiwan sa bahay mo mismo. Bulagta ka rin doon dahil dito sa mga ano ngayon. Tapos may magnakaw ng kuryente. Ang dami. Daming gutom ngayon. Saan yung mga ayuda nila? Hindi naman talaga sapat ang ayuda. Kaya ito ngayon ang ano nila. Ito si Risa Hontiveros. O umamin nga itong si ano eh. Diba sinabi niya? Inamin din ni Franklin Drilon na ang hirap talaga ni VP Sara. Ito si Risa Hontiveros. Siya mismo na nagsabi ha. Ibig sabihin siya, nanginig na sa ngayon kung kakalabanin niya to si VP Sara. At ang dami nila ngayon na ang dami nila ngayon na gustong tatakbo. Kaya lang, hindi nila hindi nila masulid yung plano nila kasi hirap talaga nila kukunin itong si VP Sara sa karera ngayon sa pagka-presidente kasi itong Visayas at Mindanao nga, nasabi ko, sulit na ho yan eh. Yan ang naisip nila ngayon eh. Ipaano kung ang Luzon, ilang porsyento ang makuha ni VP Sara sa Luzon? Hindi, lalo sila ditong
tagilid. Ito si Risa Hontiveros, sa ngayon pa lang tagilid talaga siya kay VP Sara. Inamin mismo ni Drilon na ito si Drilon, miyembro ho ito ng Liberal Party. Hindi, wala siyang tiwala kay Risa Hontiveros. Sinabi nga ni Drilon sa ngayon pag gawin ang eleksyon, walang iba ang mananalo dito, Sara Duterte. Totoo naman talaga Mga OFW mayroon pa kami dito, reserba ni dating Pangulong Duterte, doon din kami pupunta sa kay VP Sara. Reserba na ho kami, mga OFW dito. Ilagay lang natin, ilang porsyento lang naman ang mawawala dito sa mga OFW. Mayroon namang OFW na hindi rin makukuha ni VP Sara. Pero ilang porsyento lang. Kasi iba ang mga OFW. Solid ho kami dito. Nasabi ko rin solid. Ilan lang naman ang susuporta. Yan ang titingnan namin ngayon dyan sa Pilipinas. Ang kandidato dyan na presidente, Risa Hontiveros. Itong si John Vic Rimulya. Itong sino pang Aline Robredo. Ay, kadiri. Itong si Bam Aquino. Wala yan. Talagang mangangamuti talaga kayo lahat. Hirap na hirap kayo dito. Ilalampaso kayo. Kaya ngayon, kahit ano na lang gagawin nyo dito kay VP Sara, para lang siraan nyo talaga. At nakikisabay pa itong si Risa Hontiveros na mag-declare din itong katapusan ng taon kung sa kanyang kandidatura o sinong itapat sa United Opposition kuno. United Opposition kuno. Huwag na. Kung yan ang gusto niyo mag-united kayo, di sige. Ngayon nga mayroon na silang lumulutang kung sino ang vice presidente diyan. Ito lang si VP Sara, plano pa lang naman niya to kung sino talaga ang kakandidato ba siya o hindi. Wala pa to siyang ngayon kung sinong itatandim niya dito. Paano kung malakas din ang tandem dito? Wala na. Wala na tayong pag-uusapan dito. So yung impeachment ninyo, ayusin nyo na. O mas maganda, patayin nyo na yung impeachment para sigurado tikalbong kayo lahat. Takot na takot pala sila talaga dito kay VP Sara. Yung kanina nga yung mga may kwento kanina na napanood ko sa video na hirap erase yata yun na kapag presidente si VP Sara, itong mga tinatago ngayon ng mga katiwalian sa gobyerno, sigurado hahalungkatin yan at may managot talaga. Kaya itong nangyari ngayon sa interview nito ni Risa Hontiveros. Nako, magpamisa ka na dahil dead on arrival ka talaga dito sa election by 2028. Huwag ka makipagtapat dito kung kailan ka mag-declare na tatakbo ka, kung sino tatakbo sa inyo ngayong itong December. Huwag mong itapat dito kay VP Sara. Kasi si VP Sara, mag-declare din to itong katapusan ng taon na to. Kaya, abangan natin to. Maganda itong mga kalaban ni VP Sara. Mangangamuti na talaga.